Nakatayo sa gilid, si Tang Tianguang ay nagawa lamang ngumiti ng mapait. Ang batang sect master ay talagang naghuhukay ng sarili niyang libingan. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa parang. At hindi nagtagal, ang entablado ay dinaluhong ng napakaraming tao. Ang hangin ay sapat na makapal upang hiwain ng kutsilyo. Ang mga master mula sa Nine Family Sword Sect at ang iba pang mga dakilang angkan ay nagpigil ng hininga, naghihintay para sa isang tunay na banggaan ng mga higanti. Ang mga bulungan ay sumabog na parang nabulabog na pugad ng mga putakti. Ngayon, ito ang tinatawag kong, gawin nating kawili-wili at magpusta tayo, ano? Ang odds dito ay mukhang maganda. Isang nasa katanghalian na lalaki ang sumigaw, tinatapik ang kanyang hita ng may kumikinang na mga mata. Pumusta ako kay Master Chen. Hindi ba't ang sabi-sabi ay mag-isa niyang tinalo ang first generation disciple na iyon? At hindi lang iyon. Narinig ko na tinulungan pa niya ang isang tao na makamit ang breakthrough sa kanilang cultivation realm bago pa man natapos ang mga salita. Isang tinig ang pumutol. Sasabihin ko na ang lalaking iyon ay matagal nang nalampasan ang bansag na isang sumisikat na bituin lamang. Nalimutan niyo na ba? Gaano niyo ba talaga mapagkakatiwalaan ang mga chismis na lumulutang sa martial world kumpara sa isang bagong mukha? Hindi ba't ang lakas ng Ninth Young Master ay napatunayan na ng paulit-ulit sa hindi mabilang na laban para sa buhay at kamatayan? Kailangan niyo maunawaan na sa mga nakababatang henerasyon dito sa Sichuan, bukod sa Angkang Tang, ang Ninth Young Master ay halos walang katapat, isang higanti sa kanyang mga kasama. Kaya naman para sa laban na ito, itataya ko ang lahat sa batang sect master ng Nine Family Sword Sect. Isang babaeng nakatayo sa karamihan ang ngumiti habang boboto na sana. Parehong panig ay may matibay na punto. Sa ganyang sitwasyon, ilalagay ko ang pusta ko sa, hindi pa niya natatapos ang kanyang pangungusap ng isang yumanig na pagsabog ang dumaan sa hangin, nagpatahimik sa lahat. Sa entablado, isang figure ang tumalsik na parang saranggolang naputol ang tali, gumagawa ng isang mahabang kanal sa lupa bago tuluyang huminto. Si Ku Trong Kim iyon. Ang karamihan ay natahimik sa isang sandali. Pagkatapos ay sumabog ang lahat. Ano? Anong nangyari? Ha? Tapos na agad. Hindi man lang ako nagkaroon ng oras na ilabas ang pera ko. Nakahiga doon si Ku Trong Kim. Ang mundo ay umiikot sa kanya, ang kanyang isip ay ganap na blanko. Isang galaw. Natalo ako sa isang galaw lang. Ang chismis na iyon, totoo nga ba talaga? Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin, sinusubukang pilitin ang sarili na tumayo. Hindi, kahit totoo pa iyon, hindi ako maaaring bumagsak ng ganito. Ayusin mo ang sarili mo, Ku Trong Kim. Ngunit habang pasuray-suray siyang tumatayo, isang anino ang bumagsak sa kanya, at ang dulo ng isang sapatos ay nakapatong na sa kanyang lalamunan. Sa isang bahagyang pitik lang ng paa, ang katawan ng kanyang kalaban ay muling tumalsik ng ilang yarda sa isang masakit at kaiyahiyang tumpok. Nang walang bakas ng pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang sakong, handang ganap na durugan ang anumang natitira sa dangal ng paunang lalaki. Si Ku Trong Kim ay binalot ng matinding takot. Ipinikit ang kanyang mga mata, sumisigaw siyang nauuto. Tigil, tigil, suko na ako. Ito na ba talaga ang katapusan ko? Naisip niya sa kawalan ng pag-asa. Bigla, isang galit na sigaw ang bumasag sa hangin. Anong pangahas mo na kumilos ng ganyan? Itigil mo ito agad. Isang napakatalim na dulo ng espada ang humataw mula sa karamihan. Direkta sa kanya, ngunit sa isang bahagyang pagkiling, kumitid ang kanyang mga mata sa talim ng espada. Nag-iisip sa kanyang sarili, nakuha ko na narito ka para harangan ang daan ko, pero ang ganitong tindi ng pagnanasang pumatay, ano ang balak mo? Ito ay malinaw na higit pa sa isang simpleng ambush. Dahil ang lalaki ay sumusugod pa rin na parang baliw, hindi man lang humihinto para huminga, isa sa mga asong tagapagtanggol ng Nine Banner Clans. Walang duda tungkol dito, hinarap niya ang talim na nakatutok sa kanyang mga vital points at isang kaisipan ang pumasok sa kanyang isip. Kaya pala ang kanilang mahal na Young Master ay napahiya at ngayon ay nagpapadala siya ng mga tauhan para bugbugin ang isang tao upang isalba ang kanyang mukha. Mga tinatawag na matuwid na sekta. Laging nagsasalita tungkol sa karangalan habang may nakatagong bal-araw sa kanilang mga manggas. Ngunit isang bagong kaisipan ang sumiklab at isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mukha. Tutal naman, kung gusto talaga nilang makipaglaro ng totohanan, mas magiging kawili-wili ang mga bagay. Sa halip na umiwas, ang tauhan ay natigilan saglit bago sumulpot ang isang tahimik at nangungut siyang tawa. Nais niyang harapin ako ng harapan. Anong ganap na hanggal na baliw?
Idinaloy niya ang bawat huling bahagi ng kanyang internal energy sa nag-iisang strike na iyon, sigurado na itatagos nito ang kanyang kalaban. Ang mga mata ng lalaki ay nanlaki sa ganap na kawalang paniwala, ang kanyang isip ay sumisigaw, impossible. Ano ba ang nangyayari? Ang aking inner power ay ibinabalik ng isang walang pangalang paslit. Katawa-tawa ito. Ito ay ganap na imposible. Bago pa man ito maproseso ng tauhan, itinikom ng binata ang kanyang kamao. Isang nakakangilong tunog ng pagkabali ang umalangaw habang ang pulso ng lalaki ay nadurog. Ang kanyang sigaw ng sakit ay naputol ng ang mismong kamay na iyon ang humawak sa kanya at marahas siyang ibinalibag sa lupa. Sa isang nakakabinging pagsabog, ang lupa ay nagkabitak-bitik, pinunasan ng binata ang kanyang mga kamay, ang kanyang malamig na tingin ay dumaan sa mga lalaki mula sa Nine Banners Sword Clan. Ang kanyang boses ay flat at walang emosyon. Susunod. Ang kanyang mga salita ay parang gasolina sa apoy. Ang mukha ng isa pang lalaki ay namula sa galit habang sumisigaw. Ano ang sinabi mo? Ang isang martial artist na hinahayaang mabulag ng galit ang kanyang isip ay naglalakad na patungo sa kanyang sariling libingan. Kung nais mong isalba ang natitira sa iyong nadurog na dangal, humakbang ka paarap, o baka naman wala kang bayag para sa isang one-on-one na laban. Kung ganoon, malaya kayong umatake sa akin ng sabay-sabay. Tinamaan ng pang-uuyam ang kanilang damdamin. Ang lalaki ay nagpakawala ng isang galit na itingal habang ang kanyang espada ay kumulansang mula sa sakbat nito at sumugod siya paarap, naglalabas ng wagas na killing intent habang sumisigaw, ikaw na hayop ka. Isinusumpa ko sa aking pangalan. Hindi ka makakaalis sa lugar na ito ng buhay. Isang kislap ng mapulang liwanag ang sumiklab ng ang blood sword ng binata ay lumitaw sa kanyang kamay. Nang hindi na, nag-aaksaya ng salita, ang kanyang kalaban ay nagpakawala ng sunod-sunod na nakamamatay na teknik. Ang mga kislap ng espada ay umuulan na parang isang marahas na bagyo, ngunit ang lahat ng ito ay walang silbi, parang nagtatapon lang ng bato sa karagatan. Ang iyong mga atake ay ganap na walang epekto. Ang pagpapatuloy nito ay pag-aaksaya lamang ng enerhiya. Hanggal ka, nagmamadali kang tapusin ito bago dumating ang iyong Hallmaster, hindi ba? Nag-aalala ka na ako, ang kanyang mga salita ay tumama sa target. Ang lalaki ay nagpanik at sumigaw. Itikom mo ang iyong sumasabog na bibig. Itinaas ng binata ang kanyang blood sword, ang kanyang mga mata ay nakakapangilakbot sa lamig. Kung ganoon, hayaan mong pawiin ko ang pag-aalala mo ng permanente. Nararamdaman ng nakakatakot na alon ng killing intent, likas na itinaas ng lalaki ang kanyang espada upang dumpensa. Isang mapanira na puwersa, parang bigat ng mismong Mount Tai, ang hamampas sa kanya. Ang kanyang mga braso ay nagsimulang manginig habang ang kanyang isip ay sumisigaw. Ano itong dambuhalang pressure na ito? Habang lalo niyang sinusubukang lumaban, lalong bumibigat ang pressure, nagbabantang durugan siya sa alabok. Naririnig niya ang kanyang sariling espada na dumadaing sa ilalim ng strain. Sa bingit ng pagkawasak, kailangan kong makaalis. Kailangan kong tumakas ngayon din. Ngunit sa nag-iisang sandali ng pag-aalinlangan, sa isang nakakabinging ingay, ang kanyang espada ay sumabog sa 1,000 piraso. Ang puwersa ay nagpabagsak sa kanya sa lupa, umuubo ng dugo habang ang binata ay nagsalita sa isang kalmadong tono. Hindi mo kailanman naisip na matatalo ka ng ganito kadali. Hindi ba? Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang sarili, ang kanyang malamig na tingin ay katapat ng lalaking nakahiga, at huminga ng isang nakakanginig na bulong sa kanyang tainga. Naaalala ko ang isang tao na nagmamayabang na hindi ako makakaalis dito ng buo. Ikaw ba iyon? Bawat salita. Teka, tigil. Tinitiyak ko sa iyo na makakaalis ka rito ng ligtas. Nauuto siya, nagsusumamo para sa kanyang buhay. Ngunit sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang mga labi, isang hindi nakikitang palad ng mapanirang puwersa ang tumama ng diretsyo sa kanyang tiyan. Bumagsak siya sa malamig na sahig na bato, nangingisay. Ang kanyang boses ay nabulunan sa wagas na paghihirap. Ikaw na hayop, ang dantian ko, sinira mo ito. Isang alon ng gulat ang dumaan sa karamihan habang sumasabog ang mga bulong. Diyos ko, sigaw nila. Pero hindi ba't ang Nine Master Sword Clan ang nagsimula ng gulo na ito? Gayunpaman, ang galaw na ito ay napakalupit. Mukhang samobra na siya. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang paarap ang pinuno ng angkangtang, ang kanyang kagalang-galang na presensya ay nagpatahimik sa silid habang kinakausap ang binata. Bago pa matapos ang matanda, pinutol siya ng isang tinig na kasing talam ng yelo.
Kung ang pinuno ng angkang Tang ay nagnanais na mamagitan, huli na kayo. Agad na itinaas ng matandang master ang kanyang kamay, umiiling. Hindi iyon ang aking intensyon. Kasunod nito, tumalikod siya, nakatayo sa gitna ng arena upang gumawa ng pahayag. Ang young master ng Nine Masters Sword Clan ang nagpasimula ng hamon na ito. Ako, si Tang, ay saksi rito. Ito ay isang patas at tapat na laban. Ang tanging dapat makaramdam ng kahihiyan dito ay ang Nine Masters Sword Clan sa pagpapalaki ng gayong hambog na kahalili. At higit pa roon, sino ba ang unang sumalakay na may malinaw na killing intent? Hindi ba't ang elder mula sa mismong sekta na iyon? Tinatanong ko kayo, kung ang kakayahan ni Master Chen ay kahit ketiting na mas mahina, hindi ba't siya ang nakahandusay at durog sa lupa ngayon? Pagkatapos niyang magsalita, ang matalim na tingin ng pinuno ng Tanlan ay dumaan sa delegasyon ng Nine Masters, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na antas. Sabihin niyo sa akin, mali ba ako? Ang mukha ng pinuno ng Nine Masters Clan ay naging mapotla na parang patay, ganap na napatahimik ng pampublikong pagkondena. Ang kapal ng mukha nila. Ang humiling ng isang deathmatch sa panahon ng isang piging. Ito ang grand banquet ng Tang Clan. Ang ganoong aksyon ay isang sampal sa mukha ng pinuno ng angkan. Halos nagmamakaawa na silang malipol. Ang binata ay pinaliit ang distansya. Ang bawat sadyang hakbang patungo sa pinuno ng Nine Masters Clan ay parang hampas ng martilyo sa puso ng matanda. Ang kawalang galang ay isang utang na dapat bayaran sa pamamagitan ng dugo, at sa tingin ko ang nararapat na kabayaran ay ang iyong ulo, Clan Master. Ang mga salita ay, ang mga natitirang disipulo ng Nine Masters Clan ay sabay-sabay na binunot ang kanilang mga espada, bumubuo ng isang human shield sa harap ng kanilang pinuno habang sumisigaw sa galit. Hambog na paslit, kung kamatayan ang hanap mo, subukan mo pang humakbang ng isa. Ngunit pinuno ng Nine Masters Clan, kailangan mo ba talagang itulak ang mga bagay sa ganitong sukdulan? Wala kang mapapala rito. Sa puntong iyon, ang mga labi ng binata ay kumulat sa isang malamig at nangungutyang ngisi na kayang magpalamig ng kaluluwa ng isang tao. Kung luluhod ka at magmamakaawa para sa iyong buhay, maaari ko itong isaalang-alang, pero hula ko ay wala kang sikmura para doon. Bago pa makapag-react ang kahit sino sa kanyang mga salita, ang kanyang anyo ay lumabo na parang isang kislap ng kidlat. Isang kislap ng pilak ang humataw. Isang malamig na tinig ang pumutol sa patay na katahimikan. Sinabi ko sa iyo na may presyong dapat bayaran. Sa mismong sandaling iyon, sa isang tahimik na sulok, kalmadong itinaas ni Tang Changwan ang kanyang tasa ng tsaa at nagtanong. Ang ating mga asset, naniniwala akong nakabalik na sila sa Huanghua County. Sa pag-aakalang wala silang nakatagpong hadlang sa daan, dapat ay nakarating na sila. Humigop si Changwan ng dahan-dahan at sadyang uminom ng kanyang tsaa. May kalkuladong kislap sa kanyang mga mata. Isang bahagya at makahulugang ngiti ang sumilay sa sulok ng kanyang bibig. Kapag ang balita ng naganap na pagdanak ng dugo ngayong araw ay lumabas na sa martial world, tila ang pangalan ni Master Chen ay aalingaw-ngaw na sa buong mundo. Ngunit sa paggawa nito, nag-imbito rin siya ng hindi mabilang na mga kaaway sa kanyang pintuan, pagmuni-muni ng pinuno ng pamilya. Sumang-ayon ang kabilang lalaki. Gaya ng sinabi ng pinuno, ang landas sa harap niya ay magiging anupaman maliban sa mapayapa. Sa isang galaw lang, kinuha niya ang buhay ng pinuno ng Nine Family Sword Sect habang casual ding tinalo sina Ku Trong Kim at Gu Jongman. Nagpatuloy ang pinuno sa kanyang pagsusuri. Bagaman ang kanyang mga aksyon ay technically na makatwiran, mula sa pananaw ng Nine Family Sword Sect, ang galaw na ito ay walang iba kundi kalupitan. Dahan-daang tumango si Tang Tianguang. Tunay nga, ang mawala ng parehong bagong sect master at ang young master sa isang bagsakan, iyan ay isang galit na kasing lalim ng karagatan. Ang pinuno ng pamilya ay nagpakawala ng isang banayad na buntong hininga. Gayunpaman, tila wala man lang pakialam si Master Chen. Kumunat ang noo ni Tang Tianguang. Oh, ganoon nga ba talaga ang sitwasyon? Agad siyang nagtanong, mayroon bang galaw mula sa Nine Family Sword Sect? Siguradong hindi lang sila uupo doon at maghihintay na maubos ng hindi nagpaplano ng anumang paghihiganti. Paghiganti. Ngumisi ang pinuno ng pamilya. Masyado silang abala sa kanilang sariling internal power struggles. Ang mga kapatid ng yumaong sect master ay nag-aaway-away na. Ngunit sino man ang sa huli ay kumuha ng posisyon. Iyon, ang kanilang lakas ay malayo pa rin sa kay Master Chen. Paano nila magagawang gumawa ng isang walang ingat na galaw? Tumango ang isa pang lalaki. Totoo iyan.
Ipinadala niya ang kanilang master sa kabilang buhay sa isang strike lang. Sino sa kanila ang maglalakas loob na magsalita man lang laban sa kanya? Kaya, sa inyong kagalang-galang na opinyon, pinuno ng pamilya, anong realm na ba talaga ang naabot ni Master Chen?